Pinoy Love Story Series. Nagmula sa mahirap na pamilya si Annabel aka Aning, pero kahit ganoon ay mataas ang kanyang pangarap. Gusto ng dalagang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya, kaya nagsisikap siyang makatapos sa pag-aaral. Subalit, dala ng kahirapan ay hanggang high school lamang ang kanyang natapos at nagdesisyon siya na tumulong na lang sa palaya na sinasaka ng kanyang magulang na pagmamay-ari ni Don Feliciano. Sa probinsya ng Lagbao ay binansagan siyang ugly duckling dahil sa taglay niyang hitsura. Maitim kasi ang balat ni Aning dahil sa pagbibilad sa ilalim ng sikat ng araw maghapon. At dahil maghapong tumutulong ang dalaga sa pagtatanim ng palay, kaya naman sunog ang kanyang balat. Maliban dito ay kulot din ang mahaba nitong buhok na kapag hindi nasusuklay, ay pwede nang pangitlogan ng ibon at gawing pugad. Aning, ano ba? Bilisan mo na dyan, napakabagal mo talaga. Malilate na tayo. Excited ang boses ni Patricia aka Patring sa baba ng kanilang bahay. Si Patring ay matalik niyang kaibigan. May usapan kasi sila sa gabing iyon na pupunta sa sayawan sa kanilang baryo. At pinayagan siya ng mga magulang na dumalo total. Kasama naman nila ni Patring ang manliligaw nitong si Budoy at Onats na kaibigan nila. Si Budoy ay kaedad ni Patring at si Onats naman ay mas matanda sa kanya ng 3 taon. Pero wala pa ring nobya dahil inaantay siyang magpaligaw. Pero di niya type ito. Pangarap niya kasing makapangasawa ng mayaman na makakaahon sa kanilang kahirapan. Oo na, andyan na. Tapos na niya noon itirintas ang kanyang mahabang buhok. Madalas kasi kapag aalis siya ay kailangan niya iyon itirintas dahil magmimistula siyang bagong gising sa kapal ng buhok niya. May nauusong reban sa panahon ngayon pero maunat ang kulot na buhok pero nagkakahalaga iyon ng 4,000 at syempre, para lang sa mayayaman iyon. At ang tulad nilang magsasaka ay hindi kayang gumastos ng ganoon kalaking halaga. Uunahin na lang nila syempre ang pagkain kesa magpariban siya. Pero pangarap niya rin naman iyon kapag mayaman na lang siya. Imposible man pero free lang naman mangarap kaya sige lang. Pagbaba ni Aning nakita niya kaagad ang mga pormado niyang kasama na si Onats at Budoy na nagmistulang pelikula ang mga buhok dahil sa nangingintab iyon. Suot pa ng dalawa ang bagong sapatos at si Patring naman naka-rubber shoes din pero siya naka-tsinelas lang. Suot ang nag-iisang pantalon na binili pa ng kanyang ina 3 taon na ang nakakalipas. Mabuti na nga lang at hindi lumalaki ang katawan niya kaya naman kasya pa iyon sa kanya. Pagdating nilang 4 sa sayawan ay agad pumwesto ang mga ito sa gitna ng bulwagan. Walang pakialam si Aning na nagbubudots at sinabayan ang maharot na tugtog. Ganoon din ang 3 niyang kasama. Nagmistula silang mga nakawalang kabayo sa kwadra habang sumasayaw sa gitna ng bulwagan. Hindi nila alintana ang mga tao ngayon ay nakatingin na sa kanila dahil daig pa nilang 4 ang nalipasan ng gutom. Ano nga ba ang pakialam nila sa mga nanonood sa kanila? Ang mahalaga lang naman sa 4 ay ma-enjoy nila ang gabi. Kalaunan ay biglang napatigil si Aning sa maharot na sayaw, hindi dahil sa kapaguran, kundi tila napigtas ang garter ng kanyang panty dahil aaminin niyang marupok na iyon sa sobrang kalumaan. Bakit? Pagtataka ni Patring sa paghinto niya sa matinding pagsasayaw. Mabilis niya itong hinila sa madilim na parte ng sayawan at bumulong. Napigtas ang garter ng panty ko, itali ko muna. Takpan mo ko sa mga tao. Parang natural na lang sa kanya ang sabihin iyon sa kaibigan. Wala namang masama sa luma, basta malinis lang iyon ang mahalaga. At dahil bukas ang isip ni Patring sa kahirapan nilang lahat, ay natural na lang din iyon sa kaibigan niya. Katunayan ay pareho sila ng kalagayan. Mabibilang lang din ang pangilalim nitong suot, maliban doon ay luma pa at kadalasan ay may butas. Ang kagandahan ay may sulsi naman iyon. Matapos niyang maitala sa madilim ang napigtas na kanyang panloob ay nagbalik silang dalawa sa bulwagan at nagmistula na namang kitikiti sa gitna. Hanggang sa ang sunod namang napigtas ay ang kanyang mumurahing tsinelas. Bisit na buhay naman to. Hindi na ako makapag-enjoy. Ay, nakakainis.
Maktol ni Aning, bitbit niya ang napigtas na tsinelas papunta sa gilid. Ayaw naman niyang sumayaw ng nakapaa. Anong nangyari? Kasunod niya si Patring pero natawa na lang ito nang makitang bitbit niya ang napigtas na tsinelas. Natatawa marahil ito sa kaharutan nila kanina kaya bumigay ang tsinelas niya. Ayan kasi, dapat yung bota ng Itay Baldo ang sinuot mo. Nagawa pa siyang lokohin ito. Tiyak, wala akong tsinelas nito bukas papuntang Palayan. Malungkot siya nang magsalita dahil problema nila iyon sa kawalan ng pera. Bukod sa bayan na bibili ang tsinelas at kailangan nilang mamasahe ay nagkakahalaga pa iyon ng 50 pesos. May naglalako naman sa kanilang barayo tuwing makalawa pero 150 naman dahil tinubuan na. Sa sinabi niya napahinto sa pagtawa si Patri. Huwag ka nang malungkot. Bukas ipapahiram ko sa'yo yung isa ko pang tsinelas papuntang Palayan. So ano? Tara, sayo na tayo. Sayang ang tugtugo. Umiindak pa ito habang hinihila siya pabalik sa loob ng sayawan pero tumanggi siya. Masakit kasi sa paa kapag walang tsinelas kaya minabuti nilang dalawa na sa sulok na lang sila umindak. Kalaunan ay biglang may naghiyawan habang inaanonsyo ng MC ang bagong dating na panauhin. Walang iba kundi ang gwapong apo ni Don Feliciano, si Charles. Sino bang hindi nakakakilala dito? Tinaguri ang Manila Boy, matangkad, maputi, makinis, matangos ang ilong, may dimple pa kapag nakasmile. Pwedeng artista ang mukha. Ang gwapo niya? Kinikilig si Patring dahil sa pagkakataong iyon ay nagsasalita na ang binata. Doon niya nalaman ito pala ang presidente sa sayawang iyon. Huli niyang nakita si Charles ay noong nakaraang 3 buwan siguro, kakarating lamang nito galing Maynila. Oo nga, ang gwapo niya. Segunda niya. First crush niya kasi si Charles at nababaliw na siyang isipin ganitong klaseng lalaki ang gusto niyang mapapangasawa. Hindi dahil sa gwapo ito or crush niya, kundi dahil ito ang makakatulong sa kahirapan nila. Yun nga lang, imposible ang iniisip niya kaya mangangarap na lang siya. Kalaunan ay nag-request si Mayor na sumayaw ang binata ng kahit anong sayaw. At dahil pinaunlakan iyon ng lalaki ay naghanap ng kapareha si Mayor. At habang ginagawa iyon ni Mayor ay biglang itinaas ni Patring ang kamay niya. Mayor, sa aning na lang! Sigaw ng bruhita niyang kaibigan. Ano? Kinalto ka na lang niya ito bigla, niwala ngang sapin ang paa niya. Pero huli na para tumanggi pa siya dahil nakatingin na sa kanya ang lahat. Go aning! Nag-cheer up pa ang ilang mga nakakakilala sa kanya. Siyempre alam ng mga ito na magaling siyang magbudots. Itong si Patring naman, nagmamadaling hinubad ang rubber shoes na suot nito, saka isinuot sa mga paa niya. Kasya naman iyon sa kanya dahil pareho sila ng sukat nito sa paa. Naghiyawan na bigla ang mga tao dahil humakbang na sa kalagitnaan ng gwapong lalaki kasama ni Mayor. Nakangiti pa na tila game na game sumayaw. Sabagay, bakit ba siya mahihiya kay Charles? Ilalampaso niya lang naman ito sa gitna ng sayawan. Humakbang na rin siya patungo sa kalagitnaan ng sayawan, kaya naman, ang mga tao hindi na magkamayaw sa sigaw. Lalo na nang kasunod noon ay ang maharot na tugtugin. Nag-indakan ang mga tao sa paligid nila habang sila ni Charles lamang ang tanging nasa gitna. Nakakaba pala pag ganoon. Nang magsimula na siyang umindak, walang ginawa ang lalaki kundi tignan lang at palakpakan siya na tila ba aliw na aliw. Kaya naman inigihan niyang humataw. Nang makaramdam ng pagod ay huminto siya. Ang daya, di naman kasi ito sumasayaw, tamang tingin lang. Hanggang sa pinalitan ng malamyos na kanta ang maharot na tugtugan kanina, bagay na nagpatigil sa tibok ng pulso niya. Napatingin siya sa binata na nakangiti sa kanya at halatang nagulat din. Bigla na lang dumagundong ang dibdib niya. Saka pa siya nagdesisyon talikuran ang lalaki, ayaw niyang makasayaw ng ganoong klaseng tugtog ang lalaki. Ngunit biglang dumilim ang kapaligiran dahil sabay-sabay namatay ang mga ilaw. Naghiyawan ang mga tao sa paligid nila marahil sa gulat sa biglaang pag-brown out. Siya may ganoon din. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya humakbang pabalik sa lalaki at kinapa si Charles na naramdaman niyang mabilis siyang nahawakan. Sino ka? Tanong niya na kinapa ang mukha nito. Siyempre, gusto niyang makasigurong si Charles iyon. It's me, Charles. Huwag kang matakot. Tugon ng boses lalaki habang inaalalayan na siyang humakbang ng marahan. Hindi naman talaga siya takot, kundi kinikilig dahil ang bango lang naman ito. Sinaway niya pa ang sarili dahil baka mapigtas na naman ang panty niya. Malaking problema iyon. Teka lang, may mga kasama ako. Kumawala siya sa lalaki pero mahigpit siya nitong hinawakan. Hahanapin natin mamaya, kukunin ko lang ang flashlight ko sa car.
Nagpatianod na siya habang humahakbang nang biglang may bumangga sa kanila. Hindi lang isang beses, kundi dalawa, kaya nakayakap na siya ngayon sa mabangong lalaki. Sa pangatlong pagkakataong may bumangga sa kanila ay napadikit ang nguso niya sa pisngi ng lalaki. Nahalikan niya lang naman ito pero di niya iyon sinasadya. Pareho silang natigilan. Di siya nakakilos kasabay noon ang pagbukas ng lahat ng ilaw, saka lang niya nalaman na hindi sa pisngi ni Charles tumama ang nguso niya, kundi sa labi mismo nito. Naghiyawan ang mga taong nakakita sa kanila kaya sa hiya, mabilis niyang naitulak ang lalaki at patakbong. Binalikan ang pwesto ng mga kaibigan pero wala na ang mga iyon doon. Iniwan na ba siya ng mga ito? Nagmamadali niyang tinungo ang waiting shed sa labas ng sayawan, uuwi na siya. Nakakahiya ang nangyari sa kanya kanina. Wala siyang mukhang maiharap sa mga tao. Diyos me. Hey miss, you can't go home alone. Ihahatid na kita. Si Charles iyon na nakasakay sa kotse nito at nakadungaw pa. Nagunwari siyang hindi ito napansin kaya bumaba na sa sasakyan nito ang lalaki. Naku sir, huwag ka na mag-abala, kaya kong umuwi mag-isa. Nangangatog na naman siya, para siyang nilalamig. Gabing-gabi na at hindi tayo sure that you're going home safe. So, let's go? Come on. Hinawakan na siya nito sa kamay. Naku naman, bakit parang mukha na siyang kaladkaring babae sa mga sandaling iyon? Nahihirapan siyang tanggihan ang pinapangarap niyang lalaki. Humanda talaga sa kanya bukas sina Patri. Hindi na siya nagpakipot pa na sumakay sa kotse nito at nagpahatid sa gwapong lalaki. Binalewala na lang ang pamamawis ng kamay niya. Mabait naman pala ang apo ng Don. I remember you. Di ba ikaw yung anak ni Itay Baldo at Ina Yuring? Nakangiti sa kanya ang binata kaya feeling niya ngayon ang ganda niya. First time niya din makasakay ng kotse, ang sarap sa pakiramdam, tas may katabing gwapo. Oo, ako nga. Huli kitang nakita 3 buwan na ang nakakalipas, kasama ka ni Don Feliciano sa palayan. Yeah, bumalik lang naman ako dahil kay Lolo. Naaawa na ako sa kanya kaya tutulungan ko siyang mag-manage ng mga lupain niya dito. Ibig sabihin, dito ka na ulit? Ang lapad ng ngiti niyang tanong. Oo. Magkita tayo bukas ha? Sige. Alanganin siya. Para saan? Pero ang puso niya napakasaya. Pagkababa niya ng kotse, dumungaw ito sa bintana upang utusan siyang pumasok ng bahay. Pumasok ka na. Kumaway ito. Sige, umalis ka na rin. Ingat sir, salamat. Anong sir? Charles na lang. Pasok ka na dali, malamig na sa labas oh. Pagtataboy ng binata sa kanya ulit. Napilitan naman siyang pumasok sa loob matapos maglinis ng katawan ay agad nang natulog ng may ngiti sa labi habang iniisip ang lalaki. Ang nakaka-inlove na si Charles. Aning anak, may magandang balita kami sa iyo ng ama mo. Tumawag kasi ang Tia Lovita mo at susunduin ka bukas. Kinaumagahan ay saad ng kanyang ina, saktong nag-aalmusal na sila. Maaga kasi siyang gumigising upang mag-init ng tubig para sa kape. Saka mag-igib na rin siya ng tubig mula sa puso pampaligo ng mga magulang niya. Ho? Gulat niya. Ang Tia Lovita niya kasi ay may-ari ng malaking bakery sa Maynila at bihira itong magawi sa probinsya ng Lagbao. Kapatid ito ng kanyang ama na nakapag-asawa ng super yaman at nang magpakasal ay ginawang business ang pagpapatayo ng bakery. May 2 itong branch sa Mandaluyong. Ang balita nga niya ay sa private school nag-aaral si Monica na kanyang pinsan. Iyon ay kwento lang naman sa kanya ng ina dahil hindi naman niya nakakausap ang tiya niya. Oo anak, ipinagpaalam ka sa amin ng iyong itay dahil kailangan daw nila ng tindera. Kaya pumayag kami dahil sabi niya ay susweldohan ka naman daw. Masaya pa habang nagsasalita ang kanyang ina. At syempre mas masaya siya dahil makakarating na siya ng Maynila. Ang maingay at magandang Maynila. Ang matataas na building at maraming sasakyan. Bukod doon ang sabi ng karamihan, nakakaputi daw ang Maynila. Ngayon pa lang naglalaro na sa isip niya ang iba't ibang imahinasyon kapag nakarating siya ng Maynila. Pero bigla niyang naalala si Charles. Nalulungkot siyang hindi na sila magkikita. Pero ayos lang, magpapaalam na lang siya mamaya sa lalaki. Nagmamadali na siyang kumain upang makapunta sa palayan. Tiyak niyang pupunta din si Charles. Idinaan niya muna kay Patring ang rubber shoes na pinahiram nito sa kanya kagabi. Sakto namang nasa labas na si Patring at agad siyang hinila upang tanungin sa nangyari kagabi sa kanila ni Charles. At talaga palang sinadya ng mga itong iwanan siya
kaya nakatikim sa kanya ang kaibigan ng hampas na ikinatawa lang nito. Pero syempre, may magandang kapalit naman iyon, kaya ayos lang. Nagpaalam na rin siya sa kaibigan na aalis at tutungo sa Maynila upang magtrabaho. Kailangan niya iyong gawin para sa pamilya niya kahit na ayaw niyang umalis sa lugar nila. Kung kailan ako nandito, saka ka naman aalis. Parang nagtatampong saad ni Charles sa kanya matapos sabihing aalis na siya papuntang Maynila. Kailangan ko kasi magtrabaho, buti kayo mayaman. Tugon niya. Malungkot siya nitong tiningnan. Okay, sabihin mo sa akin ang address mo sa Maynila, then dadalawin kita sa tita mo. Kalaunan ay sabi nito. Gusto niyang maglumpasay sa tuwa. Kagabi lang naman sila nagkasama pero parang ang lalim na ng pinagsamahan nilang dalawa. At mas lalo pang gusto niya iyong mapalalim. Kinikilig siya, ayaw niya lang ipahalata kay Charles. In love na ata ang pangmahirap niyang beauty. Aning, pwede bang makasama ka muna ngayon kahit ngayon lang? Nakikiusap ang lalaki. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at naglakad sila. Siya naman ay napasunod na lang sa binata. Hindi niya alam parang may malakas itong kapangyarihan na kaya siyang maging alipin. Huminto sila sa malayo hanggang sa hindi na nila tanaw ang mga tao sa palayan. Charles, anong ginagawa natin dito? Nakakunot noon niyang tanong. Aning, I want to kiss you. Even just for the last time? Nakikiusap ito pero hindi naman hinintay ang tugon niya. Nanlaki na lang ang mga mata nang kabigin siya ni Charles at halikan sa labi. Kakaiba, hindi niya kayang ipaliwanag pero babaunin niya iyong alaala mula kay Charles sa malayo. From now on, Aning, akin ka lang ha. Hindi niya pa iyon maunawaan pero napakasarap sa pakiramdam. Nakangiti siya hanggang sa kanyang pag-alis. Sipagan mo ang pagtatrabaho ha, Aning, mali mo. Pag-aralin ka ng Tito Cheng mo. Nakangiti ang kanyang Tia Luvita nang sabihin iyon. Kasalukuyan na siya noon nakasakay sa kotse ng tiyahin pa Maynila. Ang totoo, hindi pa niya nakikita ang asawa nito. Tia, totoo bang Chinese ang napangasawa mo? Curious niyang tanong. Narinig lang niya kasi iyon sa inay niya. Sinuwerte lang, Aning. Siguro kung hindi ako nag-apply ng domestic helper sa Taiwan, hindi ko makikilala ang Tito Cheng mo. Nakangiti pa ito habang kinakwento iyon at tila kinikilig. Nakangiti din siya habang iniisip si Charles. Simula kahapon pagkatapos nilang mag-usap, sigurado na siyang ito ang lalaking gusto niya. Halos nakanganga si Aning nang marating nila ang malaking bahay ng kanyang Tia Luvita. Hindi niya mapigilan ang mapalata. Grabe pala ang yaman nito, samantalang di man lang sila maambunan ng tulong kahit naman lang mapaayos ang bahay nila dahil tumutulo iyon kapag umuulan. At heto nga, tsinelas ng kanyang ina ang suot niya dahil napigtas ang tsinelas niya noong nakaraang gabi sa sayawan. Mommy, good you're back. My friends and I are going to the mall and I need a driver. Sumalubong sa kanila ang napakaganda niyang pinsan. Sobrang puti at kinis, lalo na at maiksi ang suot nitong saya. Ipinakilala siya ng mami nito bilang pinsan pero tila hindi siya nagustuhan na hindi man lang siya sinulyapan. Okay lang yun, ang pangit niya kasi. Maitim na, kulot pa ang buhok. Kung may maganda man sa kanya, iyon ay ang kanyang kalooban. Manang ituro mo kay Aning ang servant quarter. Utos ng kanyang tiyahin sa naka-uniform na katulong. Nagpasalamat naman siya sa tiyahin bago tumalikod. Dinala siya nito sa may bandang likod ng bahay, doon ay may nakabukod na kwarto. Malawak naman iyon, may tig-iisang kama bawat katulong. Sobrang saya niya dahil makakahinga na siya sa malambot na higaan dahil may foam ang bawat kama. Matapos makapag-ayos ng gamit ay ipinahatid na kaagad siya sa driver ng tiyahin sa bakery upang magtrabaho kahit na paggabi na iyon pero pinakain naman muna siya. At sa malaking bakery nito ay 3 lamang silang tendera kaya daig pa nila ang pinapasayaw ng tinikling sa dami ng customer. Nahirapan din siya dahil unang araw niya iyon. Pasado 10:00 naman siya ipinasundo ng tiya niya pauwi at sa sasakyan pa lang nakatulog na siya dahil sa pagod. Ginising na lamang siya ni Manong driver. Noong una inakala niyang mabait ang kanyang tiyahin pero habang tumatagal, nararamdaman niyang hindi tao ang trato sa kanilang mga tendera kundi hayop. Kaya pala, walang nagtatagal sa kanilang tendera dahil bukod sa kuripot ay napakababa ng sweldo. Annabel, may naghahanap sa'yo sa labas ng gate. Boses ni Manang Osang. Magta3 linggo na siya noon sa Maynila at papasok na rin siya sa bakery. Sino Manang? Tanong niya. Charles daw. Pagkasabi nito ng pangalan ay nagmamadali na niyang tinungo ang labas pero
Nakapasok na pala si Charles at kasalukuyan ang kinakamayan ni Monica at nagpapalitan ng matamis na ngiti ang dalawa. Nasaktan siya. "Aning!" Pero mabilis na tinalikuran ni Charles ang pinsan niya nang makita siya nito. "Kamusta ka na?" Agad siyang hinawakan sa kamay ng lalaki. Dama niyang na-miss niya ang lalaki, katunayan ay gustong-gusto niyang maramdaman ang halik nito, pero sa gilid ng mga mata nakita niyang nakairap sa kanila si Monica. Mabilis nitong tinawag ang driver at sinabing umalis na sila patungong bakery. Wala pa man silang napag-uusapan dalawa ni Charles ay pinaalis na kaagad siya ng pinsan. Halatang nagustuhan nito ang lalaki. Bakit si Charles pa? Masama ang loob niya pero wala siyang nagawa. Sa mga sumunod na araw kapag dumadalaw si Charles sa kanya ay sadyang sinasabi ni Monica na nasa bakery na siya at eto ang nag-e-entertain sa kaibigan. Obviously hindi kayo bagay ni Charles. Look at you, ang pangit mo. Maitim at kulot. Mahiya ka sa sarili mo kaya kung pwede, ikaw na lang ang lumayo sa kanya. Pangmamata sa kanya ng pinsan. Galit noon si Monica habang sinasabi iyon. Hindi na lang siya umimik, wala naman siyang laban dito dahil may point naman si Monica. Kapag nagkakaharap sila ni Charles, nahihiya siya sa sarili dahil ang gwapo nito kumpara naman sa kanya. Kaya nag-focus na lang siya sa kanyang trabaho. Iyon na lang muna ang iintindihin niya dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang sa probinsya. Saka na lang niya iisipin ang damdamin niya para sa lalaki kapag may maipagmamalaki na siya rito. Pasensya ka na, Aning, 1,000 lang to. Sa susunod na buwan, dadagdagan ko. Medyo mababa kasi ang benta natin ngayon sa bakery. Libre ka naman lahat, 'di ba? Kaya okay lang yang 1,000. Ang sabi ng kanyang tiyahin habang alanganin pang iniabot sa kanya ang perang sinasahod niya sa isang buwan. Gusto niyang magreklamo dahil hindi pa yun katumba sa isang buwan niyang sahod. Grabe, halos maghapon magdamag siyang nagtatrabaho. Almusal niya isang pandesal lang at kape. Pagkatapos, ganoon lang ang matatanggap niya. Sobrang pagmamalupit naman yata nito. Mas malaki pa nga ang kinikita niya sa palaya na 300 isang araw. Salamat, tiya. Nasabi na lang niya kahit gusto niyang maghoromentado at lumabas na sa pinaka-opisina nito. Malungkot siyang nakatingin ngayon sa perang hawak. Gusto niyang ipadala iyon sa magulang, ang kaso kailangan niyang bumili ng tsinelas dahil manipis na ang tsinelas ng kanyang inang suot-suot niya galing pa ng probinsya. Sa isipang iyon, napabuntong hininga na lang siya. Magkasing ugali talaga ang tia Luvita niya at si Monica. "Annabel, may alam ako malaking sahod. Aalis na kasi kami ni Digna, sumama ka sa amin." Panghihikayat ni Tanya sa kanya sa mahinang boses, saktong pagpasok niya sa tindahan. Kasama niya si Digna at Tanya sa bakery. Tulad niya ay sinahuran lamang ito ng tig-1,000. "Anong trabaho?" Biglang nangislap ang kanyang mga mata. Interesado siya sa malaking sweldo, kahit ano papasukin niya, makapagpadala lamang ng malaking pera sa kanilang probinsya. Nagkatinginan sina Digna at Tanya. "Katulong pero malaki ang sahod. Eto oh." Ipinakita sa kanya ni Digna ang dyaryo na hawak nito at may nakalagay doon kung magkano ang sahod. 5,000 isang buwan. Halos lumuwa ang mga mata niya. Sa 5,000 kinakalkulan niya na kaagad ang perang maipapadala niya sa magulang buwan-buwan. 4,000 ang ipapadala niya sa mga magulang at sa 1,000 maiiwan sa kanya. Ay may pambili na siya ng tsinelas at panty dahil 2 lang ang meron siya. Iniwan niya na kasi ang napigtas na garter sa kanila. Nang mapagkasunduan nilang 3 na umalis ay pumuslit kaagad sila kinagabihan. Mabuti na lang at alam ni Tanya ang pasikot-sikot sa Maynila dahil matagal na itong nagpalipat-lipat ng trabaho. Nagrenta silang 3 sa maliit na kwarto upang magpalipas ng gabi at kinabukasan ay sabay-sabay nilang tinungo ang address na nakalagay sa dyaryo. Address iyon ng agency kung saan sila mag-a-apply. May paunang bayad sa kanilang tigda 2,000 bago sila magsimula kaya may panggastos na sila. Apartment ang kanilang lilinisin at may 15 kwarto kada araw at dahil stay out ang trabaho nila, nag-rent silang 3 ng maliit na kwarto malapit sa building na pagtatrabahuan nila. Grabe ang yaman siguro ng may-ari ng building na to. Halos malula siya sa taas ng gusali. Iyon ang unang araw nila. Oo, sobrang yaman talaga. At mahal ang renta ng apartment na to. Oras ang binabayaran, hindi araw at buwan. Paliwanag naman ni Tanya. Sino kaya ang may-ari nito? Tanong niya naman. Pagdating kasi sa mayayaman, palibhasa kasi pangarap niyang yumaman, ay curious siya. Huwag mo nang alamin, tiyak naman di tayo bibigyan ng bonus nun. Tandaan nyo ha,
Utility girl tayo, hindi mga ambisyosa. Si Tanya iyon na iminuwestra na ang kamay na magsimula na silang magtrabaho. Kumilos na sila ni Digna. Ang tema sa trabaho nila may number ang kwartong nakalagay sa pinto. Naroon din ang susi sa labas ng mga gustong magpalinis ng kani-kanilang silid. Bawal ang magnanakaw dahil may nakapalibot na CCTV at bukod doon maraming security. Wow! Palatak ni Aning matapos mabuksan ang silid. Mabango, napakaganda, napakalawak at halos lumuwa ang mata niya nang makita ang makakapal na libuhing nakapatong sa ibabaw ng drawer. Maaaring nakalimutan lamang iyon ng may-ari ng kwarto. Sa kasabikan ng pera ay inamoy niya iyon pero syempre, wala siyang planong kuhanin ang perang naroon. Takot niya lang makulong. Marahan din siyang humiga sa malambot na kama. Nang di pa nakontento, ay umupo sa swivel chair at parang batang pinaikot-ikot iyon. Napakasarap maging mayaman. Iyon ang nasa isip niya habang nagsisimula ng maglinis ng kwarto. Nagmap ng sahig, nagpunas ng bintana at nagkukuskus ng inidoro. Mga bagay na ginagawa nila. At pagkatapos ng 15 kwarto, pwede na silang umuwing 3 at magliwaliw. Kaya ang plano nila bilisan ang trabaho para may mahaba silang oras magpahinga. Sa unang 1 buwan niya ay nakapagpadala siya ng 4,000 sa kanyang magulang. Sadyang itinabi niya ang paunang sahod sa kanila at sa unang pagkakataon, makakabili na siya ng panty, tsinelas at damit sa perang natira sa kanya. Paunti-unti lang, ganon talaga ang buhay. Si Digna naman ay bumili ng cellphone sa unang sahod nito. May pera naman daw kasi ang mga magulang ng dalaga kaya hindi ito obligadong magpadala. At si Tanya tulad niya ay namili at nagpadala din sa probinsya. Pasado 3:00 kinahaponan, palabas na siya ng trabaho nang makita ang isang matandang lalaki na tila naliligaw. Kilala niya iyon dahil nakita niya nang minsan ang matanda sa loob ng building na kanyang pinapasukan. Balita niya ay may Alzheimer's disease ang lalaki. May personal nurse itong nagbabantay pero sa tingin niya ay natakasan iyon ng matanda. Napatakbo siya na mabilis nang biglang tumawid ang matandang lalaki sa kalsada at walang takot na itinulak ito upang mailigtas lamang sa humahagibis na sasakyan. Sa malas siya ang nahagip ng humaharurot na sasakyan at pakiramdam niya ay nagkabali-bali ang mga buto niya nang tumilapon bago nawalan ng malay. Dahil sa nangyari na bago ang buhay ni Annabel dahil ang matandang tinulungan lang naman niya ay siyang may-ari ng buong building na kanyang pinapasukan. Pagkatapos niya makalabas sa ospital noon ay dinala siya ng mag-asawang Velasco sa malaking bahay. Simula ngayon iha dito ka natitira. Si Mr. Velasco iyon ang pumasok sila sa mansyon. Grabe, napakaganda ng bahay, nakakalula. Pero hindi nakakapagtaka dahil super yaman ng mga ito. Nakilala niya ang mag-asawa sa pangalang Jerry at Shirley Velasco at kung bakit siya dinala ng mga iyon sa malaking bahay ay palaisipan pa sa kanya. Bakit pa tayo nandito? Alanganin niyang tanong. Ito na ang bahay mo, Annabel. Dito ka natitira. Iniligtas mo ang buhay ni Papa at bilang kapalit, ibibigay namin ang lahat ng pangangailangan mo. Paliwanag ni Mr. Velasco. Dito na siya napaiyak sa sobrang kaligayahan. Minsan iba talaga magbiro ang tadhana, kaya sinamantala niya ang pagkakataong makapag-aral. Total naman, sabi ng mga Velasco kahit ano pwede niyang hingin. Pero hindi maging madali para sa kanya ang lahat dahil maraming nambubuli sa kanya sa school dahil na rin sa kanyang hitsura. Kapag wala ang proof nila maraming lumilipad na nilamukos na papel sa mukha niya. Pinandidirihan siya ng iba pero ang tanging iniisip na lang niya. Walang sino man ang naging matagumpay na hindi pinaghirapan kaya kahit gusto niyang sumuko ay dinadaan na lang niya sa iya. Kahit naman ano ang panlabas na anyo niya may tumatanggap pa rin sa kanya. Ang mag-asawang Velasco, mga kaibigan niya, si Charles at ang magulang niya kaya hindi siya dapat panghinaan ng loob kaya laban lang. Congrats anak! Humahagulgol ng iyak ang kanyang inahabang niyayakap siya. Iyon ang araw ng kanyang graduation. Ipinasundo pa ang kanyang magulang ng mag-asawang Velasco para makadalo sa pinakamahalagang araw sa buhay niya. Ang ama niya ay ganoon din umiiyak habang yakap siya. Ang mag-asawang Velasco ay kapwa nakangiti. Masayang-masaya din para sa kanya. Nagbunga ang kanyang paghihirap sa wakas. Congrats, Annabel. Ikaw na talaga. Ang ganda mo ngayon, hindi na ikaw iyong nakilala naming Aning. Tumatawa si Digna habang niyayakap siya at naroon din si Tanya na sa sobrang emosyon ay pumalahaw ng iyak. Sino ba kasing hindi maiiyak sa tuwa dahil napakaswerte niya? Kahit naman kasi hindi na siya nagtatrabaho bilang utility girl,
ay nagkakausap-usap sila lagi sa cellphone. Congrats, Aning! At ang pinakahuling dumating at yumakap sa kanya ay ang one and only Prince Charming niya, walang iba kundi si Charles. Nagpalakpakan ang lahat ng mga naroon. Labis siyang nagpapasalamat sa mag-asawang Velasco at sa mga taong nandyan para sa kanya. Hanggang sa narating niya ang tuktok ng kanyang mga pangarap. Ngayon siya na ang nagmamanage ng buong building na dati ay nililinis lamang niya. Sa kanya iyon ipinagkatiwala ng mag-asawang Velasco lalo na at nasa ibang bansa ang mag-asawa upang doon ipagamat ang ama. Dahil lalo pang lumala ang pagiging makakalimutin nito. May nag-iisang anak ang mag-asawang Velasco pero halos sa ibang bansa na rin nakatira dahil may mga negosyo rin ito roon. Kung dati 2 lamang ang pante niya ngayon ay may 20 dosena na. Hindi lang tsinelas ang kaya niyang bilhin kundi maging damit na rin. At ang pangarap na ribbon dati ay afford niya na ngayon at si Charles. Marry me, Aning. Nangungusap ang mata ng binata habang walang kurap na nakatingin sa kanya. Simula lang magtrabaho siya ay halos araw-araw na siya nitong sinusuyo. Lalo na ngayon dahil bumalik na sa Maynila ang lalaki. Balita niya ay ang Tito Richard na nito ang nag-aasikaso ng hasyenda sa probinsya. Simula lang magtrabaho siya ay halos araw-araw na siya nitong sinusuyo. Lalo na ngayon dahil bumalik na sa Maynila ang lalaki. Balita niya ay ang Tito Richard na nito ang nag-aasikaso ng asyenda sa probinsya matapos pumanaw si Don Feliciano. Marry me agad, hindi ka pa nga nanliligaw? Irap niya sa lalaki. Ngumiti ito sa kamarahan siyang kinabit. Napaurong siya nang makitang palapit sa kanya ang labi nito. Wait lang, Charles, anong gagawin mo? Ano pa, Eddie, liligawan ka by using this? Sa kamarahang idinikit ang labi nito sa pisngi niya. I love you, even before. Di ko lang masabi dahil sa mga nangyari sa atin. Ang layo-layo mo kasi pinahirapan mo ko. Nagtatampo ang boses ng lalaki. Mahal mo ko kahit ang pangit ko? Bulalas niya. Anong pangit pinagsasasabi mo? You have beautiful pair of eyes, kissable lips that make me crazy and perfect nose. And especially your body. Saka dumadaos-dos ang mga mata nito pababa sa katawan niya. At napapalunok siya habang ginagawa iyon ng lalaki dahil tila hinuhubaran na siya nito. Oo na, sige na. Sinasagot na kita. Total, ikaw lang naman ang lalaking gandang-ganda sa akin at ikaw lang din ang lalaking unang nakahalik sa lips ko. Natatawa niyang saad sa kabila ng pagkakailang. Really? Ito naman ang hindi makapaniwala. Oo, ayaw mo yata. I mean, thank you, Annabelle. Bigla siyang niyakap ni Charles. Now, marry me. Hindi na siya nagpakipot pa kaya wala pang 1 buwan ikinasal sila ng binata at masayang nagsama habang buhay.